Proyekto Helmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nonoy. Ang kwentong ibabahagi ko ay totoong karanasan ng lolo ko na kapatid ni Lola, mama ni Papang. Sa mga listeners po ng channel na ito, kung magtataka kayo kung bakit kailangan kong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan, meron po kasing nangyari na hindi kaaya-aya na ginawa ang nabanggit kong lolo at lola sa lugar kung saan iikot ang mapapakinggan nyo na kwento. Nangyari ito sa isla ng Panay. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong probinsya o syudad, lalong-lalo na ang eksaktong barangay. Itago niyo na lang sa pangalang Dado ang nasabi kong lolo. Taong 1976. Itong lolo ko ay walang alam pagdating sa panggagamot o kahit na anong may nalalaman ng mga salitang Latin. Pero kung pag-uusapan ay tapang, masasabi ko na si Lolo Dado, isa sa mga yon. Isang gabi ay nakaramdam si Lolo Dado ng tawag ng kalikasan. Duming-dumi na umano siya ng mga panahong yon. Hindi pa uso nito ang palikuran, lalo na at medyo nasa bundok ang bahay at iilan lang ang kabahayan sa lugar na yon. Kung hindi ako nagkakamali, alas 9 ng gabi ito nangyari. Lumabas pa si Lolo Dado para ilabas ang kanyang nararamdaman. Ang kanilang bahay ay napapalibutan ng punong kahoy. Yung ibang mga puno ay yung mga may tinik pa. Hindi ko alam kung anong tawag sa punong ito, basta maraming tinik. Ang hula ko mga kagiliw ay ang punong ito ay tinatawag na kapok. Pagkalabas ni Lolo Dado sa kanilang bahay, ay agad siyang nakakita ng pwesto para sa kanyang session na gagawin. Malapit ito sa puno na may tinik. Doon din umano banda nakatali ang kanyang kalabaw. Lalabas na umano ang laman ng tiyan niya noon, na hindi na niya mapigilan kaya doon na lamang siya pumwesto. Habang naglalabas siya ng kanyang dumi, napasintabi po sa mga kumakain, may narinig siya na huni sa kanyang bandang likuran. Parang huni umano ito ng isang inahing manok, yung pumuputak-putak. Hindi na ito bago kay Lolo, at alam niya ring hindi ito isang ordinaryong manok. Ang tawag sa nilalang na ito, bawa. Kuminsan ay tinatawag ito na butok-butok. Isa itong uri ng aswang na nagtutunog manok pero napakalakas ng tunog. Nag-e-echo ang bawat tapak nito. Gaya ng sabi ko ay pamilyar si Lolo sa ganitong klaseng nilalang. Ang kaso, matapang umano ang ganitong aswang ko kaya hindi na tinapos ni Lolo ang kanyang ginagawa at agad na siyang tumayo. Nang makatayo na si Lolo ay nakita niya ang nilalang na nasa kanyang paglalarawan. Nakayuko, mahaba at buhaghag ang buhok. Hindi niya maaninag ang mga mata nito dahil natatabunan ito ng buhok, pero noong mga oras na yon, alam ni Lolo na hindi ito isang ordinaryong tao. Imbis na pumasok sa bahay, nagsalita ito na parang hinahamon yung nilalang na yon. Palapit bala diri sa akin para mabuol mo ya party mo. Lubapit ka dito sa akin para makuha mo yung gusto mo. Sa galit siguro ng nilalang ay agad siyang sinugod nito. Dahil sa bilis ng pangyayari ay natumba si Lolo at napailalim sa nilalang. Pero malakas din si Lolo no, patak sa trabahong bukid. Nang makakuha ng tiyempo na makatayo ay agad niyang tinulak ang nilalang papunta sa punong may tinik at ikiniskis nito ang bandang likuran ng nilalang sa puno na yon.
Napasigaw umano ang nilalang na animoy grabe ang sakit na nararamdaman sa ginagawa ni Lolo noon. Dahil sa ingay na yon, nagising ang mga kapitbahay, asawa at mga anak ni Lolo Dado. Lumabas ang mga ito sa kani-kanilang bahay na may dalang itak. Saksing buhay ang lola ko na asawa ni Lolo na itago na lamang natin sa pangalang Lola Lena. Saksi ito sa mga pangyayari ng gabing yon. Nabitawan ni Lolo Dado yung nilalang at agad itong kumaripas ng takbo. May mga sugat din na natamo si Lolo Dado noon kaya ginamot ito ni Lola Lena. Ikinwento naman ni Lolo Dado ang totoong nangyari. Pinagalitan umano siya ni Lola at sinabihan nito na, "Kontrolin mo naman ang pag-uugali mo. Huwag kang masyadong matapang. Nilalagay mo sa delikadong sitwasyon yung mga anak mo eh." Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang pinangangambahan ng pamilya. Napansin ng panganay na anak ni Lolo Dado na itago na lamang natin sa pangalang Balong, na yung nanay nila ay nangangayayat at namumutla nun. Agad tinanong ni Tio Balong si Lola Lena, "Ma, anong nararamdaman mo? Bakit parang namumutla ka at bakit parang pumapayat ka?" Imbis na sumagot ay bigla itong sumuka ng dugo at kasabay noon ay nagdumi si Lola Lena ng dugo. Agad sumigaw si Tio Balong na narinig naman ni Lolo Dado. Tumakbong tinungo nito ang kinalalagyan ni Lola at nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan nun. Nag-iiyakan na yung mga tiyo at tiya ko ng mga oras na ito. Walang tigil sa pagsuka at pagdumi ng dugo si Lola. Tinawag ni Lolo yung isang anak niya na babae na si Tita Loida. Inutusan ito ni Lolo na pumunta sa isang manggagamot na si Mang Uloy. Pagdating ni Mang Uloy, sinuri agad nito si Lola Lena. "Demonyo! Kinulam tong asawa mo do. Ayan mo, ako ang bahala kay Lena. Pagagalingin ko to. Mamayang 9:00 ng gabi, may bibisita sa inyo do. Ikaw nang bahala. Ikaw bahala sa bisita. Ako naman ang bahala kay Lena." At yun na ngang nangyari. Hindi nagkamali si Mang Uloy sa mga sinabi niya. Mag-aalas 9 na noon nang may narinig silang tunog ng isang hayop. Pamilyar si Lolo Dado sa tunog na yon. Dahil yun din ang narinig niya bago siya sugurin ng aswang na yon habang dumudumi siya. Agad na inutusan ni Mang Uloy si Lolo na bumaba at pumunta sa silong ng kanilang bahay at magtago doon para hindi siya makita ng bisita. Ang sahig ng bahay nila Lolo Dado ay yari sa kawayan. Ito pa kasi ang usong bahay noon sa bukid. Malamig ito sa katawan. Agad na sinunod ni Lolo Dado ang utos ni Mang Uloy. Gumapang ito sa silong ng kanilang bahay at nagtago sa isang sulok na hindi siya makikita. Ng mga pagkakataon na yon ay bumalik na naman ang pagsusuka ni Lola ng dugo pero nawala na yung pagdudumi niya. Habang sumusuka si Lola ay kitang-kita pa ito ni Lolo Dado na tumatagos sa kanilang sahig na kawayan patungo sa silong ng bahay. Nakalimutan pa nga ni Lolo ang magdala ng itak o kutsilyo nito, kaya bumalik pa siya sa bahay para kunin yon. Patuloy pa rin ang pagsusuka ng dugo ni Lola. Bumalik naman sa baba si Lolo ng dahan-dahan at muling gumapang sa silong. Doon ay kagad nakita ni Lolo Dado ang nilalang na nakapangbuno niya noong nakaraan. Sarap na sarap ito sa paglantak sa dugo na isinusuka ni Lola. Sa galit ni Lolo, agad niya itong inundayan ng saksak ng 4 na magkakasunod. Kumaripas umano ng takbo ang nilalang na yon. Hindi na rin tinangka ni Lolo Dado na habulin ang nilalang. Alam niya kasi napuruhan niya ito.
Pagkatapos ay pumanik na si Lolo sa kanilang bahay at maya-maya pa, huminto na ang pagsusuka ng dugo ni Lola dahil na din sa patuloy na panggagamot ni Mang Uloy. Pagkatapos ng gamutan, sinabihan ni Mang Uloy si Lolo Dado. "Do, bukas, puntahan mo ang bahay. Yung bahay malapit sa talon. Pagdating mo doon, pumanik ka sa kanilang hagdanan. Umupo ka at sambitin mo ang mga orasyon na ito. At pagkatapos mong mag-orasyon, pumanaog ka na." Kinabukasan ay ginawa ni Lolo Dado ang lahat ng sinabi ni Mang Uloy. Pagkatapos sambitin ni Lolo yung mga orasyon, agad na siyang bumaba. Pagkababa nito sa hagdan ay may narinig itong mga iyakan na galing sa loob ng bahay na animoy naghihinagpis sa sinapit ng kanilang kaanak. Agad namang umuwi agad si Lolo pagkarinig nun. Hindi na rin nagtagal ang pamilya ni Lolo Dado doon sa lugar at lumipat na sila sa mag-anak dito sa Mindanao. Taong 2012 ay namatay ang Lolo Dado ko at sa tuwing nakikipag-inuman kami ng mga pinsan at yuhin ko doon sa bahay ni Lola Lena, ito talaga ang laging kinikwento ni Lola. Ang karanasan na hindi nila makakalimutan. Dahil sa karanasan na ito ay muntik nang mawala sa mundo si Lola. Sa kasalukuyan ay buhay pa si Lola at sa tuwing umuuwi ako doon sa amin ay kay Lola Lena po ako dumediretso. Gawa ng mas malapit po ang loob ko sa mag-anak ni Lolo Dado kesa sa mama ng papang ko.